we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Jess Tony Humami, live gikan dinhi sa GMA General Santos Station. Usa sa mga accomplice sa duha ka mga persons of interest sa pagpamomba sa gym sa Mindanao State University sa Marawi City nadakpan sa mga otoridad. Samtang nagbutang og designated pick-up location sang MSU alang sa mga estudyante nga buot nang mubalik sa campus. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Human gipagula sa Bangsamoro Autonomous Region Police ang hulagway sa duha ka persons of interest sa pagpabusikan sulod sa gym sa Mindanao State University sa Marawi niadtong Domingo. Gianunsyo sa Armed Forces of the Philippines pinaagi sa ilang social media account nga nadakpan nila ang usa sa mga accomplice sa duha ka POI nga nailhang si Jafar Gamo Sultan o alias Jaf o Kurot. Sumala sa mga otoridad nga usa ka joint operation ang gikasa sa Task Force Marawi ug Marawi City Police sa Barangay Dulay, Marawi City proper. Kaubanan matud pa kini sa usa ka umar kinsa maoy ginatudlo sa mga witness nga maoy nagbutang sa IED sulod sa gym. Lakip sa na-recover sa mga otoridad ang duha ka mga motorsiklo. Ang pagkasikop sa maong personalidad gikalipay sa pamunuan sa MSU Marawi. We welcome any development coming from the AFP. We are very supportive na sana mahanap ng justice na hinihingi ng university at saka ng mga victims. Pina-welcome po namin itong update na ito. Sana ito na po sila. Samtang nagpagula og memorandum ang MSU Marawi Campus sa pagbalik sa ilang klase ug mga academic activities sugod karong Lunes, December 11. Sumala sa University Secretary Board of Regents nga adunay mga gitagana ang eskwelahan nga pick-up locations aron makuha pagbalik ug madala sa MSU Marawi Campus ang mga estudyante nga nanguli sa ilang lugar human ang pagpamomba para sa mga anaa sa Surigao, Butuan, Agusan del Sur ug Norte, Misamis Oriental, Lakip Bukidnon. Mamahimo silang kuhaon sa Agora Bus Terminal sa Cagayan de Oro City. Para sa mga taga Zamboanga del Sur, mamahimo silang kuhaon sa Pagadian City Bus Terminal. Ug sa mga taga Lanao del Sur, mamahimo silang muadto sa Malabang Municipal Hall alang aron makuha sila. Actually, ang remaining lang sa semester is only 11 days from Monday. So, ang natira lang talaga are final exams, final compliances like yung mga thesis defense, submission of final requirements. Kinahanglan lang kuno nga magparehistro sa Transportation Assistance Sheet nga makita sa ilang official Facebook page aron na sab sa seguridad sa ilang pagbiyahe. Samtang may bisita sab sa MSU si Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. Subay sa mando ni President Bongbong Marcos Jr. ug sutaon sab ang kahimtang sa mga survivors human ang pagpamomba. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Estudyante nga taga Bansalan, Davao del Sur nga usa sa mga namatay sa pagpamomba sa gym sa Mindanao State University sa Marawi City gihinumdum sa iyang kabanay ug higala. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Wala mapugngan sa kabanay og mga higala sa 31 anyos nga si Evangeline Aromin nga makahilak. Dihang miabot na sa ilang balay sa barangay New Clarin, Bansalan, Davao del Sur, Miyerkules sa gabi. Nalakip si Evangeline sa upat nga namatay sa pagpamomba sa gym sa Mindanao State University sa Marawi City sa Lanao del Sur niadtong December 3. Ang amahan nga si Quintin, di gyapon makatuo sa pagkamatay sa iyang anak sa mismong adlaw pa sa pag-ampo. Lagi rin pumupunta sa simbahan. So, kaya sinasabihan ko sa kanila, anak, magsimba kayo.
Lagi kayong mag-pray paggabi, sabi ko. Mabuti na lang kamo. Yung kapatid niya na Ildis ay wala sa issue that time, nasa kanyang misis, so umuwi. Matud niya, nakainabi pa niya ang iyang anak una ang hitabo. Before namatay yung anak ko, natawagan ko pa yan, na-text ko pa. Sabi ko, anak, saan ka? Sabi niya sa akin, tay, papunta na ako ng emisyo. May dala akong pagkain, yun ang sabi sa akin. Kinamanghuran sa tulo ka mag-igsoon si Evangeline. Pangandoy niya nga mahimong teacher. Busa, nagtudlo siya sa Mindanao State University, Iligan Institute of Technology, ug nag-eskwela og masteral sa Physical Education sa MSU Marawi. Lagi na lang kami nagtatawanan kasi si Evangeline, according sa student niya, lagi siyang tumatawa. Smiling kahit sa friend o sa lahat ng mga kaibigan, lagi yan nakatawa. Malipayon sab si Evangeline sumala sa iyang higala. Next year dapat yun, together with my other kababata sa IC, sa Ate Justin. Pero unfortunately, hindi na siya, hindi na matutuloy na kami apat yun. Mensahe sa kabanay o higalan ni Evangeline sa nagpalayo sa moong pagpamomba. Sana wag nila pong ulitin, wag nilang gagawin sa sinuman, lalo sa mga inosente. Kasi walang kalaban-laban yung kanilang pinatay, sir. Sa Lunes nakatakda nga ilubong ang lawas ni Evangeline. Kauban si Melco Minares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Girelieve sa pwesto ang Chief of Police sa Taguluan Municipal Police sa Misamis Oriental. Human mikatag sa social media ang video nga matud pa nagmaoy kini og mibunlot og pusil. Ani a report. Viral karon sa social media kining video nga nagpakita sa mga lalaking naka-civilian nga adunay dalang pusil. Sa laing video sa susamang uploader, makita ang usa ka lalaki nga daw ginapugngan sa iyang mga kauban nga makaengkwentro ang grupo sa mga nagvideo. Sigon sa uploader, nagpailang mga pulis ang mga lalaki, kalit kuno silang gisita, samtang nagtapok dool sa usa ka kan-anan. Gisuwayan kuno nila og pablater ang panghitabo sa Taguluan Municipal Police, apan wala kuno sila gi-entertain o gipadilit pa kuno ang video. Among panghitabo nakaabot sa buhatan sa Misamis Oriental Police Provincial Office og ilang giila ang pulis nga nalambigit nga mao si Police Captain Enrique Dungog, kinsa hepe sa Taguluan Municipal Police. Sigon ni Police Colonel Chuli Jun Kaduyak, Provincial Director sa Misamis Oriental Police Provincial Office, nga iya nang nakahinabi si Police Captain Dungog o gipa-eksplikar. Aminado matud pa si Dungog nga nakainom siya ni atong tungura, apan igo lang kuno niya gibadlong ang mga batan-on nga gamaneho og motor nga nagagamit og bora-bora o saba nga mga tambutso. Sa kadlaw na timing lagi nga atong hipi nakainom, apparently allegedly pamatan nag-imbestiga, nakainom o iyang ipangsita, pero mula gina wala naka-uniform atong kapulisan, so murag wala sa ayos ang panghitabo. Apan bisan pa man niini, girelieve na si Dungog isip hepe sa Taguluan Municipal Police para sa investigasyon nga pagahimuon, samtang under restrictive custody na kini og dalahon sa Misamis Oriental PPO. Posible sab siyang mag-atubang og kasong administratibo. Samtang duna na itagana ang Misamis Oriental PPO nga OIC sa Taguluan Police og duna kini mensahe alang sa mga maagrabyado. Pwede mo adto dito na ako ang inyong maistorya personally. Kaya atong itala na para kung unsa ang inyong reklamo, ato nang entertainon o ipadayon nato kung unsay complaint. Pahimangno karon sa opisyal ngadto sa kapulisan sa Misamis Oriental nga magsilbing leksyon ang insidente og dili pamarisan. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. May kandidato pagka-barangay Kagawad sa Panabo City ato sa barangay ug sangguniang kabataan elections 2023. Gipusil patay. Ano ang report ni John D. Esteban? Igo na lang sa paghilak ang kabanay ato sa lubong Huwebes sa buntag sa 58 anyos nga mag-uuma nga si Ahmad Mamarazul. Kinsa gipusil patay Miyerkules sa gabi gawas sa iyahang panimalay sa wala pa mailhing suspetsado sa Procrambutan, Barangay Dato Abdul Dadia, Panabo City, Davao del Norte. Gilubong dayon ng biktima
subay sa tradisyong Islam sa ilahang bakanting luna. Sumala sa iyang pagumangkon, migawas daw ang biktima sa balay, human na ni hapon. Nakadungog siya og tulo ka kusog nga buto ug paggawas nakita na niya nga nahagba ang biktima nga nagkadugo. Nakita pa niya nga dayong misibat ang mamumuo. Diyan na nakadungog na mi og buto-buto. Na siya gipusil na gyud siya. Pili nakita nimo? Nakita nako isa ra gyud. Unsa man yan nila kaw, na kauban? Wala, siya ra isa. Okay. Nakamotor siya, sir? Wala siya nakamotor. Baklas lang. Mo na to dayon pagkatumban niya nga gapadulong ko siya nga gidaganan nako siya diretso nako siya hapan mo na to nakaingon pa siya tabang. Hustisya ang parawagan sa pamilya sa biktima. Tama kuan dayon para masulbad dayon. Nasayran nga midagan pagkabarangay Kagawad sa milabay nga barangay ug sangguniang kabataan elections ang biktima apan napildi kini ug kaalyado sa anhing barangay captain-elect sa ilahang barangay nga si Paul Albert Sakian. Kinsa gipusil patay sab. We condemn, gikondina namo og maayo og gikasubo ang pagpamusil patay sa ato ang former barangay Kagawad, Ahmad Rasul, na nahitabo ni kagabi. Before that, naka-istorya man mi during the wake of former the beleaguered barangay captain-elect, Kapitan Sakian, and one of his statement na appeal daw siya sa mga na-death threat at that time. And we will make sure na ang pag-imbestiga gyud sa mong kaso. No? Nagparayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa krimen. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Pahibalo sa itong mga kapuso sa General Santos City, doon ay ginapatumang road closure sa pipila ka bahin sa syudad. Atol sa selebrasyon sa Pasko sa Jansan 2023, doon ay temporary road closure nga ginapatuman sa Pendaton Avenue, Rojas Avenue, Laurel Avenue, Matalam Street, Santol Street, Zapote Street ug Ramos Street. Dili magyan sa mga motorista ang maong mga dalan gikan alas 5 sa hapon hangtod alas 3 sa kabuntagon. Mulungtad ang maong temporary road closure hangtod January 4, 2024. Samtang sarado sab ang City Hall Drive gikan alas 6 sa gabi hangtod alas 10 sa gabi hangtod sa December 31. Kini aron mahatagan og higayon ang katawhan nga ma-enjoy ang Christmas decorations og 3D video mapping sa City Hall. Ginapahimangnuan ang mga motorista nga gamiton una ang mga alternate route. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gisaulog karong adlaw sa mga debotong Katoliko ang kapistahan sa Our Lady of Immaculate Conception. Kung sa gidagsa sa mga debotong Katoliko sa Zamboanga City ug Davao City ang mga simbahan alang sa gipahigayong misa. Ano ang report ni Efren Mamak? Midagsa ang mga debotong Katoliko sa Pontifical Mass o Solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary nga mo'y patron sa nasod. Atol sa kapistahan niini nga gipahigayon sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception sa La Purisima Street, Zamboanga City. Ave Maria, ang labing importante nga pag-ampo para nako karong kapistahan mo ang pagpangayo sa atong mahal nga inahan, Birhen Maria, sa kalinaw sa tibuok kalibutan. Yan po, kanunay ang maayong kahimtang sa atong mga kauban nga pamilya man sa atong mga kaigsuunan labi na karon nga daghang kayong mga kuan mga katalagman. Gipangunahan sa Archbishop of Zamboanga ang misa kung asa gihatagan og gibugaton ang papel sa Birheng Maria sa kaluwasan sa katawhan. Without the Son of Mary, nothing could be redeemed. This is the greatest gift that Mary shares. And to make this happen, the Holy Spirit declares, Hail Mary, full of grace. That's the connection. By the incarnation of Jesus, the Son of God, giampusab ang kalinaw sa Mindanao ug alang sa namatay sa pagpamomba sa gym sa Mindanao State University sa Marawi City. the Church continues to experience
by the shedding of blood, by the martyrs we know, those who die for the faith. That we pray also for the victims who died in the recent bombing in Marawi, for martyrs. Truly, to die, participating in the Eucharist, solidarity, symbolizing our ongoing aspirations for peace in Mindanao. Dinhi sa Immaculate Conception Church sa Mintal, Davao City, ubay-ubay ang mitambong nga deboto sa Birheng Maria atol sa gipahigayong misa. Kinisab ang adlaw sa kapistahan sa lugar. Gipasabot ni Monsignor Julius Rodolfa ang kamahinungdanon sa pagmahal ni Birheng Maria sa iyang anak nga si Jesucristo. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Siyam ka classroom sa Kauran National High School sa Ampatuan, Maguindanao del Sur ang ugdaw sa sunog. Anong dugang detalye? Alas 4 sa kadlawon kaganiha, gipukaw sa pag-ulbo sa kalayo ang mga residente sa Purok 4B sa Barangay Kauran, Ampatuan, Maguindanao del Sur. Human masunog ang Kauran National High School nga anaarasam sa lugar. Sa pagresponde sa kabumberuhan sa lugar, gisaka na sa ikatulong alarma ang sunog. Sumala nila, ulahin na kini na report kanila. Miabot sa kapin oras ang operasyon sa kabumberuhan sa pagpakgang sa kalayo. Alas 5:46 sa buntag, gideklarang fire out ang maong sunog. Human sa operasyon, ingon ani na ang itsura sa classrooms nga naugdaw. Pipila sab kagamit sama sa learning materials sa guban pa ang dili na mapuslan. Sa initial investigation sa Bureau of Fire Protection ng Patuan, siyam ka classrooms gikan grade 7 to grade 8 ang gilamoy sa kalayo. Sumala sa kabumberuhan, base sa pahayag sa mga witness, una kuno miulbo ang sunog, nakadungog pa sila nga dunay mibuto. May mga nagsasabi, may mga wire na doon daw na matagal na hindi na-check. And then yung iba naman, may nagsabi na may sumabog. Padayon pa ang pagsuta sa kabumberuhan sa hinungdan og pila ang nadanyos tungod sa sunog. Hinuon walay nasamdan o namatay ato sa hitabo. Pahinomdom sa otoridad nga dayong i-report kanila kung adunay mga insidente sa sunog aron daling marespondehan. Padayon pa ang ginasulayan sa GMA Regional TV1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa tulunghaan. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Giablihan na ang southbound lane sa Tuganay Bridge sa Carmen, Davao del Norte. Ano yung report ni John D. Esteban? Huwebes sa buntag, giablihan na ang southbound lane sa Tuganay Bridge sa Carmen, Davao del Norte. Gipunduhan kini og kapin 280 million pesos ngang gisugdan niadtong 2021. Gipangunahan sa Department of Public Works and Highways Region 11 ug ni Davao del Norte 2nd District Representative Congressman Aldo Duhali ang opening. Kamatikdan sab ang pagluwag sa dagan sa trapiko sa pag-abli sa tulo ka lane sa maong tulay. Magaagi po gad ha. Oh, nagaagi. Kuan gyud kanang tanggong gyud mo ana. Katungwa panahuman. Oh, matanggong dugay may kalusot. Karon? Okay na. Tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na biyahe. Di na Longest Bridge. Unsa na lang, unsa naman? Kuha na, kanang small bridge na lang siya. Mayo na noon kay iwas na ang traffic. Dili na kayo malangan sa pag labi na kayo usahay kami mga 2 minuto nya pagbalik na mo ni dugay kami kalusot kay grabe ka taas ang traffic. Karon kay nindot na human naman hapsay na among pag-agi. So dili na kami magdali na kami makakuan kauli sa muang balay. Kahinumduman nga nahimong kontrobersyal ang proyekto human nalangan sanglit nagkaproblema matud pa sa budget. Kani dugay nga panahon gipaabot sa mga katawhan kay kabalo ko grabe ang perwisyo gihatag ni ini sa halos 2 ka tuig. Di na mahurot ang kasaba akong nadawat ani. Pero karon sa pag-abli sa maong tulay kani maghatag og solusyon sa problema sa traffic. Mahuman na gyud ang tawag nilang the longest bridge. Kani wa man nato gipasagdan gyud ni nahitabo lang walay pondo sa 2022. Pasalamat sa presidente gipondohan sa 2023 mo nang nahuman ang tulay. Anaa na sa 30 ka tuig ang karaang tulay sa Tuganay, maong kinahanglan kining tukuran og bago aron masiguro ang kaluwasan sa mga motorista. Sunod na pod nga trabahoon ang northbound lane sa tulay nga gilaumang sugdan sa Enero sunod tuig ug matapos sa 2025.
ug gigahinan og kapin 100 million pesos nga budget. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka aktibong pulis nga nakadestino sa Misamis Oriental Provincial Police Office patay human nga maaksidente sakay sa iyang motorsiklo. Ani ang report. Paglabay sa pipila ka oras, nakabsan sa iyang kinabuhi si Police Master Sergeant Cyril Timtim human kini maaksidente sa Purok 8, Upper Puerto, Cagayan de Oro City. Pasado alas 6 sa gabi adlong Huwebes. Sakay sa iyang motorsiklo ang biktima gikan Kibawi, Bukidnon og padulong sa Cagayan de Oro City. Sumala pa nga pag-abot sa lugar, mi overtake ang biktima apan mi bangga kini sa kasugat nga elf truck. Yes, nadala pa siya sa ospital, na kuan pa siya, na dapatan pa siya og medical attention sa atong mga doktor. Apan subo kayo kay nakabsan gyud siya sa iyang hinulamang kinabuhi. Daling giasikaso sa kapulisan sa Misamis Oriental Provincial Police Office ang patayng lawas sa biktima. Gidala gilayon ang iyang patayng lawas o gihaya sa iyang panimalay sa Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City. Puno pa sa emosyon o dili pa madawat sa banay sa pulis ang gisangputan ni ini. Kasabot, sir. Sakit kay paglakubas ko kistanan gyud tanawan pa na og kape gipaino pa na ko tambal og vitamins. Gitambalan pa na ko iyang pangus kay na disgrasya man ni sa kugman nakaligis og iro. Karon nakakustodiya na sa buhatan sa kapulisan ang driver sa mong elf truck nga posibleng mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting to homicide. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Bibisita ang Australian Ambassador to the Philippines sa Western Mindanao Command sa Zamboanga City aron suportahan ang kampanya Batok Terorismo sa Mindanao. Mainitong gidawat sa mga opisyales sa Western Mindanao Command lakip sa Office of the Presidential Advisor for Peace and Reconciliation and Unity ang pagbisita ni Australian Ambassador to the Philippines Hai Kyong Yu sa West Mincom sa Zamboanga City. Subling gipadayag ni Ambassador Yu ang daang gipasalig sa Australian government nga hatagan og assistance ang Armed Forces of the Philippines ilabi na sa Western Mindanao Command sa pakigbatok sa terorismo. Mipasalig sab kini nga suportahan ang ginahimong collaborative efforts sa AFP ug UPAPRO aron himuon o aron humano na ang pipila ka dekadang armed conflict sa Mindanao. Gipasalamatan sab sa mga opisyales sa AFP ang gipakitang suporta sa nasod Australia. Tulo ka mga pasahero ang samdaan human aksidenteng nahulog ang gimanehong sakyanan sa usa ka pangpang sa Gutalak, Zamboanga del Norte. Gileng gitabang sa mga personahe sa MDRRMC ug kapulisan ang usa ka pribadong pickup vehicle nga nahaybol sa usa ka pangpang sa Barangay Mamawan sa Gutalak, Zamboanga del Norte. Nakay-agom og samad sa lawas ang tulo ka mga sakay niini nga magkabanay. Dakong samad sa agtang ang naangkon sa senior citizen nga si Flor Delis Balbutin sangit wala kuno kini naka-seatbelt. Sa investigasyon, saysay sa driver nga si Jeremias Balbutin, 49 anyos, nga nakatulog kuno siya samtang nagmaneho hangtod nga nawad-an kini og kontrol sa manibela ug midiretso na sa pangpang. Nasamdan sab ang pag-umangko niini. Pabiyahe gikan Ozami City sa Misamis Occidental ang mga biktima ug papauli na unta padulong Siraway sa Zamboanga del Norte. Sa karon padayong nagpatambal sa ospital ang maong mga biktima. Ana sa 30 ka mga lechong baboy ang libreng gipakaon sa katawhan ato sa 15th Kawayanan Festival sa Samlang, Cotabato. Nahimong highlight sa pagsaulog sa 15th Kawayanan Festival sa Samlang, Cotabato ang Lechon Festival. Ana sa 30 ka mga baboy nga dunay gibugaton nga 25 to 70 kilos ang dungan nga giletsyon sa Town Plaza nga dungan sab gipakaon sa mga misalmot sa kapistahan. Kini kabahin sa culminating activities sa 15th Kawayanan Festival. Tumong niini nga mulagsik pagbalik ang hog industry sa lungsod. Human na apektuhan sa pandemya, lakip ang epekto sa African swine fever. Sumala sa LGU karong tuiga lang nabalik ang Lechon Festival, human na apektuhan sa ASF ang lungsod niadtong 2021 ug 2022. Nagpasalamat ang LGU sa mga misalmot ug nagpakaon og libre sa ilang lechon kay timailhan matud pa kini sa panaghiusa luyo sa mga hagit nga nasinati sa lungsod. Mga kapuso, 17 ka adlaw na lang, Pasko na.
Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Parayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dokumisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso!